Tuwing gabi, humihiga ka sa iyong kama na may tahimik na pag-asa na bukas ay magiging mas maayos ang lahat. Mas may pera. Mas kaunting alalahanin. Kahit kaunting kapayapaan lang. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mismong lugar kung saan ka natutulog ay tahimik na itinataboy palayo ang kayamanan mula sa iyong buhay? May isang lalaki noon na masipag magtrabaho kaysa sa lahat ng nasa paligid niya, pero hindi kailanman nananatili ang pera sa kanya. Laging may nawawalang pagkakataon. Paulit-ulit na bumabalik ang mga bayarin. Parang wala siyang swerte. Makalipas ang maraming taon, may isang Feng Shui master na pumasok sa kanyang silid tulugan at isa lang ang sinabi. Hinahabol palayo ng kama mo ang pera. Wala siyang binago kahit ano maliban sa posisyon ng kanyang kama. At mula noon, unti-unting nagbago ang lahat. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang problema sa pera ay dahil sa malas, maling desisyon, o kakulangan sa sipag. Pero ibinubunyag ng sinaunang aral ng Feng Shui ang isang mas tahimik at mas makapangyarihang katotohanan. Ang kayamanan ay hindi lang tumutugon sa pagsisikap, tumutugon ito sa pagkakaayon. At isa sa pinaka-napapabayaan na lugar ng pagkakaayong ito ay ang iyong kama. Tuwing gabi, habang ikaw ay natutulog, ang iyong katawan ay nagre-reset. Ang iyong isipan ay bumibitaw sa kontrol, at ang iyong enerhiya ay nagiging bukas. Kapag mali ang pagkakalagay ng iyong kama, ang bukas na enerhiyang ito ay maaaring tahimik na mag-imbita ng pagkaantala, stress, at mga hadlang sa pananalapi nang hindi mo man lang namamalayan. Maaaring pakiramdam mo'y pagod ka pa rin kahit nakapagpahinga. Maaaring todo ang trabaho mo pero kakaunti ang progreso. Sa videong ito, matutuklasan mo kung bakit may mga posisyon ng kama na tahimik na itinataboy palayo ang pera at magandang kapalaran, at kung paano kayang baligtarin ng maliliit na pagbabago ang mga taong punang paghihirap. Ang kama bilang magnet ng pera. Sa Feng Shui, ang kama ay hindi lamang lugar ng pagtulog. Ito ang espasyong pinagbabalikan ng iyong enerhiya sa orihinal nitong anyo tuwing gabi. Kapag tahimik na ang mundo at nagpapahinga ang iyong katawan, bumubukas ang iyong subconscious. Ito ang sandaling humuhupa ang enerhiya, nabubuo ang mga pattern, at nag-ugat ang mga intensyon. Kung pakiramdam mo'y hindi matatag ang enerhiya ng pera sa iyong buhay, hindi agad tinitingnan ng mga Feng Shui master ang iyong trabaho o pitaka, una nilang tinitingnan ang iyong kama. Isipin mo, halos 1/3 ng iyong buhay ay ginugugol mo roon. Bumagal ang mga isip. Bumaba ang iyong depensa. Ang iyong enerhiya ay nagiging box at tumatanggap. Kaya itinuturing ang kama bilang isang makapangyarihang magnet. Hindi nito hinahabol ang pera. Tahimik itong umaakit o marahang itinutulak palayo. Kapag tama ang pagkakalagay ng kama, madalas ikinukwento ng mga tao na mas magaan ang gising nila. Mas malinaw ang mga desisyon. Kusang dumarating ang mga oportunidad, walang pilit. Ngunit kapag mali ang pwesto ng kama, kabaligtaran ang nangyayari. Maaaring balisa ka sa gabi. Maaari kang magising na may kaba kahit walang malinaw na dahilan. Parang dumarating ang pera pero hindi nananatili. Ipinaliliwanag ng sinaunang aral ng Feng Shui na ang enerhiya ng kayamanan ay parang tubig. Dumadaloy ito patungo sa katatagan, balanse at proteksyon. Kapag ang posisyon ng iyong tulog ay lumilikha ng tensyon, pagiging lantad, o kawalan ng balanse, ang enerhiya ng pera ay basta na lamang dadaloy palayo. Hindi dahil malas ka, kundi dahil sinasabi ng kapaligiran na umalis ito. Bago baguhin ang mga gawi, paniniwala, o layunin, iisa ang tanong ng Feng Shui, saan nagpapahinga ang iyong enerhiya? At kadalasan, ang sagot ay nagsisimula sa iyong kama. Pagkakalagay ng kama #1, ang posisyong humahadlang sa pera. Ang una at pinakakaraniwang pagkakamali ay isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong tao nang hindi nila namamalayan ang epekto nito. Ito ay kapag ang kama ay nakapwesto ng diretsyo at kahilera ng pinto. Sa Feng Shui, ang posisyong ito ay tinatawag na energy drain o tagahigop ng enerhiya. Sa gabi, habang ikaw ay natutulog, ang enerhiya ay mabilis na dumadaloy patungo sa iyo at kasing bilis din itong tumatakas palayo. May isang lumang kwento sa Feng Shui tungkol sa isang may-ari ng tindahan na kailanman ay hindi makapag-ipon ng pera. Maganda ang benta, palaging may mga customer, ngunit buwan-buwan ay may nangyayaring hindi inaasahan. May kailangang ayusin. May emergency. May bigla ang gastos. Dumalaw ang isang Feng Shui consultant sa kanyang bahay at napansin na ang kanyang kama ay eksaktong nakahanay sa pintuan ng silid.
Ang sabi ng consultant. Mabilis pumasok ang pera mo pero mas mabilis itong lumalabas. Kapag ang kama mo ay direktang nakaharap sa pinto, hindi kailanman ganap na nakaka-relax ang iyong katawan. Kahit sa pagtulog, nananatiling alerto ang iyong subconscious, parang may inaasahang biglang papasok anumang oras. Lumilikha ito ng banayad ngunit tuloy-tuloy na stress. At ang stress ay sumisira sa malinaw na pagdedesisyon. Kapag magulo ang desisyon, nawawala ang mga oportunidad at nagkakaroon ng tahimik na tagas sa pananalapi. Sa Feng Shui, ang pinto ay sumisimbolo ng galaw, mga tao, pagkakataon, at pera na dumarating at umaalis. Kapag ang kama mo ay nasa mismong daanan nito, ikaw ay nailalagay sa isang posisyong lantad at mahina. Ang enerhiya ay tumatama sa iyo ng diretsyo sa halip na dahan-dahang pumaligid at manahan. Hindi gusto ito ng enerhiya ng kayamanan. Mas gusto nito ang proteksyon, katatagan, at kontrol. Ang mga taong natutulog sa ganitong posisyon ay madalas magulat ng parehong mga pattern. Biglang dumarating ang pera pero agad ding nawawala, hindi natatapos ng maayos ang mga plano, at ang kapayapaang pinansyal ay laging parang abot tanaw lang. Hindi ito parusa. Ito ay simpleng tugon ng enerhiya sa maling pagkakalagay. Pagkakalagay ng kama, dalawa, pagtulog sa enerhiya ng utang. Ang ikalawang pagkakamali ay mas tahimik, mas mabigat, at mas emosyonal. Nangyayari ito kapag ang iyong kama ay nakapwesto sa ilalim ng mabibigat na beam, siksik na estante, sirang imbakan, o mga bagay na konektado sa stress at utang. Sa Feng Shui, kasing halaga ng nakapaligid sa iyo ang kung ano ang nasa ibabaw at nasa ilalim mo. May kwento tungkol sa isang babae na palaging pagod, gaano man siya katagal matulog. Masipag siyang magtrabaho, nagsisikap mag-ipon, at nangangarap ng kalayaan sa pananalapi, pero laging parang may humaharang sa kanyang progreso. Napansin ng isang Feng Shui practitioner ang isang simple, ngunit makapangyarihang detalye. Sa ilalim ng kanyang kama ay may mga lumang bayarin, sirang electronics, mga kahong hindi na ginagamit, at mga paalala ng pinansyal na bigat. Ang sabi ng practitioner, natutulog ka sa mga pakikibaka ng kahapon. Kapag natutulog ka sa ibabaw ng kalat o mga bagay na may kaugnayan sa utang, hindi kailanman ganap na bumibitaw ang iyong subconscious sa tensyon. Kahit nakapikit ang iyong mga mata, nararamdaman ng iyong enerhiya ang bigat. Itinuturo ng Feng Shui na anumang nakaimbak sa ilalim ng kama ay nagiging bahagi ng iyong energetic foundation. Kung puno ito ng stress, hindi na bayarang obligasyon, o mga sirang bagay, sumisipsip ang isipan ng mensaheng, kaligtasan muna, hindi kasaganaan. Ang mabibigat na beam sa itaas ng kama ay may kaparehong epekto. Sa simbolismo, tila dinidiinan nito ang iyong enerhiya, kaya't ang tao ay nakakaramdam ng pagkakaipit, pagka-overwhelm, o palagiang pag-aalala sa pera. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa sobrang pag-iingat, mga desisyong batay sa takot, at mga pagkakataong hindi na nasusunggaban. Ang enerhiya ng kayamanan ay nangangailangan ng gaan. Kailangan nito ng espasyo upang umikot. Iniiwasan nito ang presyon, bigat, at emosyonal na pasanin. Kapag natutulog ka na napapalibutan ng mga paalala ng paghihirap, ginagaya ng enerhiya ng pera ang parehong pakikibaka. Ang mga taong nasa ganitong posisyon ay madalas makaramdam na palagi silang humahabol sa pera. Kahit gaano kalaki ang kinikita, hindi dumarating ang ginhawa. Hindi sinisisi ng Feng Shui ang pagsisikap, ibinubunyag nito ang kapaligiran. Pagkakalagay ng kama #3, ang posisyong tahimik na umiigib ng kayamanan. Ang ikatlong pagkakalagay ay ang pinakamapaglinlang dahil madalas itong mukhang walang masamang epekto. Nangyayari ito kapag ang kama ay direktang nakaharap sa salamin, sa pintuan ng banyo, o sa isang malaking box na bintana. Sa Feng Shui, ang mga posisyong ito ay tahimik na humihila ng enerhiya palayo, habang ikaw ay natutulog, iniiwan kang pagod nang hindi mo alam kung bakit. May isang lumang aral sa Feng Shui na nagsasabing ang mga salamin ay energy multipliers. Kapag mali ang pagkakalagay, hindi nito dinodoble ang kayamanan, dinodoble nito ang pagkawala. May isang lalaki na nagreklamo na bawat oportunidad sa pananalapi na kanyang nahahawakan ay tila maganda sa simula, pero hindi kailanman nagtatagal. Malinis at moderno ang kanyang silid tulugan, ngunit isang malaking salamin ang perpektong nagre-reflect ng kanyang kama. Ang simpleng sabi ng Feng Shui Master, pinapanood ng kayamanan mo ang sarili nitong pag-alis. Kapag ang salamin ay nakaharap sa kama, nire-reflect nito palabas ang enerhiya ng iyong pahinga sa halip na hayaang ito'y manahan. Lumilikha ito ng kawalang tatag. Maaaring dumating ang pera ng paisa-isa o biglaan, pero hindi ito nag-ugat.
Ang banyo naman ay sumisimbolo ng pagdaloy palabas, tubig, basura, at pagbitaw. Kapag ang kama ay nakaharap sa pintuan ng banyo, naniniwala ang Feng Shui na ang enerhiya ng kayamanan ay dumadaloy patungo sa pagkawala sa halip na paglago. Ang malalaking box na bintana ay nagdudulot din ng problema. Bagamat mabuti ang liwanag, ang sobrang pagiging lantad habang natutulog ay nagpapakaba sa enerhiya. Hindi kailanman lubos na nakakaramdam ng proteksyon ang katawan. At ang enerhiya ng kayamanan, tulad ng tao, ay umiiwas sa mga lugar na pakiramdam nito ay hindi ligtas. Ang mga taong natutulog sa ganitong posisyon ay madalas makaranas ng paulit-ulit na pagkaantala, biglaang gastos, o mga oportunidad na nawawala sa huling sandali. Pakiramdam ito ay mala sa timing, pero sa Feng Shui, ito ay maling pagkakaayos ng enerhiya. Ang pagliko ng kapalaran, mga simpleng ayos na nagbabalik ng pera. Matapos marinig ang mga babalang ito, maraming tao ang nakakaramdam ng takot. Pero ang Feng Shui ay hindi ginawa para takutin ka, ito ay nilikha upang ibalik ang balanse. At ito ang magandang balita, mabilis tumugon ang enerhiya ng pera kapag nagbago ang kapaligiran. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, komplikadong ritual, o malalaking renovasyon. Minsan, ang maliliit na pagbabago ay sapat na para magbago ang lahat. May kwento tungkol sa isang mag-asawa na palaging nagtatalo dahil sa pera. Mas mabilis dumating ang mga bayarin kaysa sa kita, at kahit saan sila magpunta ay dala nila ang stress. Sa halip na maghabol ng bagong trabaho o mangutang, iisa lang ang ipinagawa ng Feng Shui consultant, ilipat ang kanilang kama. Inilayo nila ito sa pintuan, nilinis ang lahat ng nasa ilalim, at tinakpan ang salaming nakaharap sa kutson. Ilang linggo lang ang lumipas, dumating ang hindi inaasahang ginhawa. May naantalang bayad na pumasok. Bumagal ang gastos. Naunang bumalik ang kapayapaan at pagkatapos, sinundan ito ng pera. Itinuturo ng Feng Shui na ang enerhiya ay gumagalaw na parang bisita. Kapag ang silid ay kalmado, ligtas, at may respeto, mas tumatagal ito. Magsimula sa paglilinis ng lahat ng nasa ilalim ng kama. Walang sirang bagay. Walang konektado sa utang o stress. Hayaan mong makahinga ang espasyo. Sunod, ayusin ang kama para maramdaman mong may suporta. Ang matibay na pader sa likod ng headboard ay lumilikha ng seguridad. Ang malambot na ilaw ay nagbabalik ng kapanatagan. Kahit ang bahagyang paglayo sa eksaktong pagkahanay ay kayang pigilan ang enerhiya na agad tumakas. Ang posisyon ng kama na kaibigan ng kayamanan kung saan ligtas manatili ang pera. Sa Feng Shui, may isang posisyon kung saan ang kama ay nagiging tahimik na paanyaya para manatili ang pera at magandang kapalaran. Ito ang tinatawag na command position. Nangyayari ito kapag ang kama ay nakapwesto nang kita mo ang pinto ng malinaw pero hindi ka direktang kahilera nito. Ang headboard ay nakasandal sa isang matibay na pader na nagbibigay sa katawan at isipan ng pakiramdam ng proteksyon. Ang mga taong natutulog sa posisyong ito ay madalas makaramdam ng banayad ngunit mahalagang pagbabago. Mas kalmado ang gising. Mas madali ang pagdedesisyon. Ang mga oportunidad ay hindi na parang minamadali o pinipilit. Ito ay dahil ligtas ang pakiramdam ng iyong enerhiya. At kapag ligtas ang enerhiya, malugod na tinatanggap ang kayamanan. Ang matibay na pader sa likod ng iyong ulo ay sumisimbolo ng suporta, suporta mula sa buhay, mula sa mga pagkakataon, at mula sa mga hindi nakikitang puwersa. Ipinapahayag nito sa iyong subconscious. May sumusuporta sa iyo. Hindi ka lantad, tumutugon ang pera sa ganitong kumpiyansa. Dumadaloy ito patungo sa mga taong matatag ang loob, hindi sa mga desperado. Sa posisyong ito, ang enerhiya ay dahan-dahang pumapasok sa silid, umiikot sa iyo habang ikaw ay nagpapahinga at nanahan sa halip na tumakas. Sinasabi ng mga Feng Shui master na dito nagpapahinga ang swerte sa magdamag at tahimik na lumalago sa paglipas ng panahon. Walang himalang mangyayari agad. Ngunit unti-unting nabubuo ang katatagan. Nababa ang mga pagkaantala. At dahan-dahan, nagsisimulang mag-iba ang kilos ng pera sa iyong buhay, hindi mas maingay kundi mas matatag. Huling mensahe at tahimik na babala. Mas nakikinig ang pera kaysa nagsasalita. Pinagmamasdan nito kung paano ka nagpapahinga, kung saan ka nakakaramdam ng seguridad, at kung ang buhay mo ba ay punang pagmamadali o may balanse. Ang iyong kama ay hindi lamang isang kasangkapan, ito ay salamin ng kung gaano ka kahanda tumanggap ng kasaganaan. Maraming tao ang humahabol sa kayamanan habang gabi-gabing, hindi nila namamalayan, itinataboy nila ito palayo.
Hindi sa pamamagitan ng kilos, kundi sa pagkakalagay. Ipinapaalala ng Feng Shui na ang mga tahimik na pagbabagong ginagawa mo ay madalas na siyang may pinakamalakas na epekto sa iyong buhay. Ngayong gabi, bago ka matulog, tingnan mo ang iyong kama. Tanungin mo ang sarili mo, kalmado ba ang espasyong ito? Ligtas? May balance? Kung hindi, ramdam din yon ng pera. Hindi kailangan ng puwersa ng magandang kapalaran. Kailangan ito ng pahintulot. At kung minsan, ang pahintulot ay nagsisimula sa pag-usog ng kama ng ilang pulgada at sa pag-alis ng mga bagay na hindi nakabilang sa iyong buhay. Dahil kapag ang enerhiya ay nagpapahinga ng payapa, humihinto sa pagtakbo ang kayamanan at nagsisimula itong manatili.